Okay mga boss, may tanggap tayo dito na bale natagalan muna. Ang problema niya na pasarap ata yung pihit ni customer doon sa power amp. Sarap na sarap siya sa patugtog kaya hindi niya namalayan, nasunog niya na yung Ayan mga boss, kung titingnan niyo sunog na eh. Ayan. Yan. Sunog na siya, yan. Ang nito ay PE 1550K, yan. Ang max power niya ay 550 watts, 8 ohms. Yan. So papalitan natin yan ng coil. Dahil hindi naman tayo eksperto sa pag-rewind, bumili na tayo ng ready-made. Ayan mga boss, yung PD dito sa PE 50K. Yung voice coil natin ay 60 mm. Actually 60.5 talaga yung pero ito yung available na pwede dyan. Yan ay ikakabit natin. Yan. So kakalasin muna natin to. Ayan, nakakalas naman siya ng ganun, no. Yan. Okay, balikan ko kayo mga boss. So anong nangyari mga boss, hanggang dito na yung coil. Kung titingnan nyo, ayan ang coil. Hindi ba kita dyan? Lumusot na yung coil. Ayan. Grabe naman ang pakahataw na to. Yan nangyari sa coil. Sunog. Pumalas. Siguro malakas yung patugtog o hindi lang natin alam. Pumalas. So ano gagawin dito? Ito kasi iga-grinder ko to eh. Iga-grinder ko para kumash ito eh. Para Tapos ako ngayon babanatan uli ng sana umabot. So malinis pa naman yung loob niya kasi bago pa to. Gagawin natin dyan ay taas natin itong camera. Titipan natin yung itong butas niya. Lalagyan natin ng tip. Para pag grinder natin para hindi na tayo maglinis ng butas. Isa-isa yan hanggang sa mano natin. Yung iba, ang ginagawa nila nito, iniinit na lang. Actually, hindi naman ako gaanong eksperto. Hindi talaga ako eksperto dito sa Hindi naman kasi to araw-araw ang Dati talaga mga boss, suminto ako sa Suminto na ako sa pagtanggap ng speaker. May point talaga ng sa career ko ng pag-repair. May point na uminto na ako sa pagtanggap ng speaker. Ngayon parang napilitan na naman ako mag-repair. Parang nalibang din ako kasi napaisip ako balang araw mga boss, hihina na rin tayo. O kaya hindi na natin ma-repair lahat. Nag-iisip ako ng magandang Ito simple lang kasi ito Pag na-perfect mo na to, pag i-rewind, saka pag-a-align ng cone, saka coil, madali na lang kasi pabalik-balik na lang yan. Hindi katulad sa mag-repair ka na paiba-iba yung trouble. Ano nga ba yung natin dito? Gagamitin natin So gagamit tayo ng mini grinder. Tapos meron ako ditong iwan kung saan ko na ilagay yung iba. So unahin muna natin sa pinaka ito siguro muna para mas mabilis yung so, ito yung pinaka
lalagay. Tapos i-grind natin dyan. Modern na ako ng marami. Kasi lagi naman yung ginagamit eh. So, pwede kaya to. Natin kung uubra. So, testing natin. For ano lang, mag-demo lang tayo. Pakita ko lang sa inyo yung procedure. Pero, hindi naman natin yan i-ano na eh. Ipapa-step by step o anong tawag yan. So, gagawin natin dito ay ganun lang. So ganun lang, paulit-ulit lang yun hanggang sa lumuwang yung butas, hanggang sa pwede na natin mailagay yung voice coil. So medyo matabaho lang to kasi paulit-ulit mong gagawin. Kaya ano, ikakat na natin mamaya pag natapos na natin yan. Okay mga boss, pasensya na wala tayong nangyaring video doon sa paglagay ng voice coil. Siguro naman nanonood naman kayo sa ibang mga vlogger na nagre-rewind ng speaker. At meron din naman tayong mga vlog tungkol sa pagkabit ng voice coil. Nakalimutan ko mga boss at kaninang umaga, umalis din kasi ako, pumunta ako kay Kuya Tony Tixon. May inabot sa aking pandagdag sa tolls. At nagkwentuhan din ng konti, hapon na nakauwi. Ito, tinisting natin. Okay na siya. Pwede na uling sunugin. Joke lang. So, sa magtatanong, sa 1550K, ang size ng voice coil niya ay 60. Yan. Ito naman yung dalawa, sunog na pareho. So, pwede ito tanggalin kung meron kayong meron kayong tawag dito, blower o heat gun, kasi mas mabilis kalasin to pag sa init. Ito yung ipapalit natin dyan na coil, halos sakto lang din talaga. So saglit lang, kalasin ko muna mga boss. Pagkatapos nito nakalas na natin, naikabit na natin yung bagong coil. Ayan, okay na, ilalatag na lang yan. Nga pala, sige gawa natin na, baka may magreklamo na, bakit mo kinat kuya? Boss, ba't mo kinat? Hindi namin nakita kung paano. So gawa natin yan ng video yung isa, hindi pa naman nakakalas. Tika lang, hanapin ko muna yung stand ko, nasaan na ba yun? Saglit lang mga boss.
Okay na mga boss. Okay na. Yung takip lang ang hindi kaya-aya yung pakalagay ko ng glove kasi parang hindi natuyo ng husto. Pero so far okay na to. Pwede na ulit gamitin ni customer. Yung testing natin to ulit isa. Ito yung mga nasunog na coil, oh. Yan. Sunog talaga yung ano eh, pinaka-coil niya. So hanggang dito na lang mga boss yung vlog natin. Maraming salamat sa mga nanood. Basic lang po na ano. So katulad nito, yung iba ko ditong coil nabaha na to eh. Hindi ko man lang nagamit pero hindi pa naman to sira. Bumili tayo ng mga additional na panibago, pigtail, yan. Yung ano. Meron pa doon sa taas yung mga ganitong ano. So ang ginagawa natin ngayon ay hindi ako ang nagre-rewind. Bumibili na lang ako ng rewind na, tapos ako na lang ang nag-i-install ng coil sa ano. Sa mga gusto mag-DIY, pwede naman po yung gawin yan. Sa mga ganito kasi parang ano na to, paulit-ulit na lang to. Kumbaga pag natutunan nyo na mag-align, mag-rewind, pag lagi nyo nang ginagawa, mamamaster nyo na. So parang ganon. Pabalik-balik lang na maya, maglalagay ka ng coil, ng cone. Pag na perfect nyo na, so pwede na kayong tumanggap ng gawa. Actually hindi talaga ako naka full time sa speaker repair. Pag minsan meron lang, pero pag yung mga tipong alanganin yung coil, halimbawa sa targa, medyo walang pang replace dyan, ang ginagawa ko, hindi ko na tinatanggap. Pag mga crown, yan, yung crown kasi mga boss, yun ang pinakamaraming available na voice tool sa Crown at saka Broadway, yan. Yung dalawang yan, maraming ano yan, halos magkaparehos. Yung katulad nito, pwede ito sa Crown na GH157, pwede rin siya sa Broadway na D15 din na voice coil. So yan mga boss, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.